Ngayong araw nga po mga idol, gaganapin ang last day ng group stage ng Paris Olympics kung saan uumpisahan nga ito ng laro ng Team USA laban sa Puerto Rico ni Jose Alvarado na hanggang ngayon hindi pa rin naman nakakakuha ni isang panalo sa kompetisyon. Kaya mas gigil nga po ngayon ang kanilang team na makaagaw ng unang panalo sa Olympics. Ngunit kung gigil na manalo ang Puerto Rico, mas desperado ang Team USA na tambakan sila sa kagustuhan ng kanilang mga players at coaches na makuha ang top seed sa buong group stage. Yes mga idol, kung sakaling matambakan ng USA ang Puerto Rico sa kanilang last game, sila ang aabante bilang top 1 sa Olympics kung saan kakalabanin nga po nila sa quarterfinals ang pinakamahinang kupunan na makakapasok dito. At ang maganda pa dyan, maiiwasan at hindi rin naman nga po nila agad makakalaban sa knockout stage ang dalawa sa pinakamalakas na kupunan na Canada at Germany, since inaasahan na makakaharap nila ang isa sa dalawang ito pagdating na ng championship round kung sakaling makapasok sila. Yes mga idol, yan ang benefit kapag nakuha ng Team USA ang point differential, kaya ganun na lamang nga nila kagusto na tambakan ang Puerto Rico. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at ngayong Paris Olympics at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Maliban nga po mga idol sa laro ng USA at Puerto Rico, isa rin naman ang pinaka-inaabangan ngayon ang laban ng Serbia at ng South Sudan. Gayong eto nga ang magdidetermine kung pareho silang dalawang makakapasok sa quarterfinals o isa lamang ang mag-advance. Para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, kung sakaling manalo ang Serbia, sila ang magiging ika-4 sa pwesto ng group stage kung saan kakalabanin nila sa knockout round ang France. Ngunit kapag nanalo ang South Sudan, maiiwasan nga nila ang maagang pagkakatanggal sa Olympics since makakapag-advance sila sa knockout stage. At bago pa man magsimula ang pagharap, ibinulgar na nga na Yamadi dito sa papel ang Serbia. Ngunit hindi rin naman nga po nila dapat maliitin ang South Sudan, gayong may tsansa para namang matalo sila nito kahit meron silang isang Nikola Jokic. Sa katunayan, hindi rin naman nga po nagiging maganda ang performance ng Serbia sa tuwing nasa labas nakaupo si Nikola Jokic, kaya posibleng samantalahin ito ng South Sudan. Samantala, napag-usapan nga po natin na isa ang Canada sa mga opisyal ng pasok sa quarterfinals ng Olympics sa Group A. Ngunit kahit man masyadong dominante ang kanilang team, meron para naman nga pong pinagdaraan ng problema ang kanilang kupunan, lalo na si Jamal Murray na masyado nga pong nag-i-struggle hanggang sa ngayon. Sa katunayan, sa 3 game ni Jamal Murray sa Canada, nag-average lamang ito ng 5.7 points per game sa merong 10% lamang sa 3-point line. Sa madaling salita, sobrang bagsak ang laro nito. Aminado rin naman siya na hindi naging madali para sa kanya na makuha ang kanyang rhythm since hindi nga kagaya sa Denver Nuggets, malimit nga siyang nakakahawak ng bola. Dahil dyan, isa ito sa mga kasalukuyang problema ng Canada since malalakas na kupunan na ang makakalaban nila sa knockout round. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa NBA at Olympics. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV.